Hey guys, I'm happy that you are here. My name is Betchoy, and for our video today guys ay magkakaroon tayo ng repotting with one of our philodendrons. So una muna ay ipapakilala ko muna sa inyo yung ating philodendron na i-repot for the day. So this is a hybrid, and yung ating philodendron na ito ay ang ating Bilitei cross with the SP Napo. So ito guys, one of the characteristics talaga ng mga Bilitei ng mga hybrids ay kitang-kita natin or medyo may pagka-strong talaga yung genes na ating mga Biliteis, kasi most of the hybrids ni Bilitei makikita talaga natin yung shape ng kanyang mga dahon and even some details. So what makes this very different from the other Bilitei naman natin ng mga hybrid is of course kasi meron siyang genes ng SP Napo. So parang nagkakaroon siya ng narrow na portion dito sa ating dahon, and this is a very beautiful na hybrid din guys, kasi this is a tricolor, and kung titignan natin itong specific na dahon na ito guys, makikita natin na nag-aagaw yung color pink and the aurea variegations for this leaf natin. So one good trait din na makikita natin dito ay ang pagkakaroon ng mga color pink ng mga underleaves, which is most likely makikita natin sa mga tabapuense or sa mga black Bilitei. And one good trait of this hybrid guys is it's very compact. So makikita natin kung gaano ka close yung mga internodal natin for this Bilitei X SP Napo natin. For our repotting, we'll be needing these materials guys. Number one, yung ating gagamitin na pot. So this is a black pot guys. Ito yung ating sineset up talaga sa ating garden that we are using black pots. And for this specific plant natin guys, we are using this mahaba, this tall pot natin. Next natin na gagamitin guys ay yung ating napaka-importanting soil mix, yung ating aroid mix. Yung components natin dito, yung ating coco chips, meron din tayong perlite, and later ay mag-a-add din tayo ng ating complete fertilizer for our repotting. Now that all our materials are ready na guys, so magsa-start na tayong mag-repot. So yung una-una muna natin gagawin ay i-soften muna natin, parang ilulusan natin yung ating medium na andito sa ating pot. So isang reason talaga guys kung bakit na natin kailangan i-repot ito ay very root bound na ito. Yung ating mga ugat ay grabe na. As in, kulang na talaga yung space dito sa ating pot for additional root improvement. And after natin malusin yung ating pot dito guys ng ating Billy X SP Napo, punta na tayo dito sa ating pot. So for this repotting natin, we are using specifically yung ating mahaba na mga pots, kasi this is very good to use sa mga compact type na mga philodendrons and maybe some other plants also. And ito din guys, kasi mas swak itong ganitong pot guys, mahaba for long elongated na mga dahon ng mga philodendron. So aside from this hybrid natin, bagay na bagay din itong gamitin sa mga patriciae, yung mga esmeraldense, or any other na mga philodendrons na yung hahang yung ating mga dahon. Even mga Spiritus Sancti ay bagay na bagay din gamitan ng ganitong pot. So sa magtatanong guys kung binibenta ba natin yung ating pot, unfortunately ay hindi po tayo nagbebenta nito guys. So nakuha po natin ito from Thailand. Yung equivalent price niya, yung landed price niya dito sa Pilipinas, more or less mga 100 pesos per pot. And for this repotting natin guys, and any other repotting na ginagawa natin, as much as possible, kung ano yung old soil mix natin, yun talaga yung dapat nating sundin din. Kasi para at least hindi na mahirapan yung ating iriripat na plant. So for this one, yan, it's just perlite din and coco chips na din yung ginamit. So yun lang din yung ating ginamit for our new na potting mix. So i-add lang natin ito dito. And for this one, yan, makikita talaga natin guys, dito pa lang hindi pa natin na fully repot, pero napakaganda ng tignan yung ating Billy X SP Napo sa kanyang panibagong pot. So magdadagdag lang tayo dito ng ating soil mix. So isang tip din na maibibigay ko sa inyo guys, sa pag-repot ng mga ganito, it's very important to take note na kung mag-a-add tayo ng ating soil mix, ay to make sure na yung sa ilalim na portion at sa may gilid na portion lang yung ating dadagdagan. As much as possible, i-make sure nyo talaga na hindi nyo matatap-upan ng potting mix yung sa upper portion ng ating medium. And I specifically mentioned guys na wag tatabunan ng soil mix yung upper portion nating medium, kasi although magkapareho sila naman silang composition, pero magkaiba na kasi natin yung time na ginamit natin sila. So that's just to minimize the chance na, I don't know the proper term yan sa Tagalog or in English, but in Bisaya we call it, baka mabuot siya ba yung parang kung sa mga lalabhan pa, parang makukulob siya, mananatiling basa yung ating ilalim. At sa mga nakakaalam ng exact translation yung nung term na buot guys in Bisaya, kayo na lang po yung mag-comment sa comment section para po makapag-share din tayo kung ano yung exact term talaga for this one. And after our repotting guys, ay mag-a-add na tayo ng ating complete fertilizer.
Yan, dito lang sa may itaas na portion. Which is, by the way, we are also selling this one, guys, sa 900 grams for 625 pesos. Yan. That's good for 3 to 4 months na. At isa-shower lang natin ito ng konti lang, guys, para mamomoisten natin yung ating potting mix. This is already our finished product for our Bilitay XSP Napo at ilalagay na natin dito sa ating indoor portion ng ating garden. Pakikita natin na napakaganda na ng resulta ng ating pag-repot for our Bilitay XSP Napo.